Isa na namang araw ng pasukan sa Tokyo, Japan, at si Makoto Masumi, isang tipikal na Japanese high school na mag-aaral, ay nakikita sa pagsasanay sa archery pagkatapos ng klase. Umuwi siya pagkatapos ng pagsasanay at pagkalipas ng ilang oras, naliligo at nagbabasa ng bagong libro. Inaantok siya at maihiga sa kanyang kama upang matulog nang biglang sa inilipat siya sa isang lugar na puno ng mga bituin. Si Makoto ay lumulutang, naghahanap ng anumang indikasyon ng kanyang silid. Si Tsukuyomi, ang Diyos ng buwan, ay dumating sa kanya at sinabi sa kanya na siya ay tinawag upang tuparin ang pangako ng kanyang mga magulang na ibigay ang isa sa kanilang mga supling upang ipatawag sa ibang kaharian. Tinanong ni Makoto kung bakit kailangan niyang gawin ito, at ipinaliwanag ni Tsukuyomi na ang kanyang mga magulang ay mula rin sa ibang planeta bago siya ipanganak. Nakiusap sila sa Diyosa na dalhin sila sa Earth bilang kapalit ng pagpapasakop ni Makoto sa Diyosa pag siya ay umabot sa wastong edad. Nagpakita lamang si Tsukuyomi kay Makoto upang mapanatili ang kanilang usapan. Matapos marinig ang lahat ng ito, tinanggap ni Makoto ang kanyang kapalaran at hinayaan si Tsukuyomi na gawin ang gusto niya. Ipinadala ni Tsukuyomi si Makoto sa ibang lugar kung saan nakakuha siya ng mga katangian at kapangyarihan ng isang bayani. Dinala ni Tsukuyomi si Makoto upang bisitahin mismo ang mapusok na Diyosa pagkatapos ibigay ang lahat ng mga kakayahan na kailangan ni Makoto upang umiral sa kabilang mundo, kabilang ang magic. Nang dumating si Makoto sa kwarto ng Diyosa, kinukutya niya ito at ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihang magsalita ng anumang wika maliban sa tao. Nang matapos ang Diyosa sa kanyang kakilakilabot na gawa, ipinadala niya si Makoto sa bagong mundo. Lumitaw si Tsukuyomi sa hangin at pinapanatili siyang lumulutang habang bumababa siya ng libu-libong talampakan patungo sa bagong planeta. At nagbahagi ng ilan pang mga payo tungkol sa mga kakayahan ni Makoto sa kanya bago dahan-daang pinakawalan siya sa kabilang mundo. Nang tumayo si Makoto, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kaparangan. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap para sa sibilisasyon at gumugol ng 3 araw na pag-alagala sa mga kaparangan. Handa na siyang sumuko nang may narinig siyang humihingi ng tulong. Sinusundan niya ang tunog upang matuklasan ang isang baboy na kahawig ng isang orc at handa ng lamunin ng isang halimaw na may 2 ulo. Tumakbo si Makoto at madaling nawasak ang halimaw, na iniligtas ang orc na nagtatangkang tumakas. Lumapit sa kanya si Makoto at nagpakilala. Kinikilala niya ang kanyang pangamba sa kanyang mga kakayahan at pinapakalma siya. Kapag siya ay kumalma na, ipinakilala ng orc ang kanyang sarili bilang si Emma at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang kalunod-lunos na pag-iral. Siya ay isasakripisyo sa isang great dragon sa loob ng ilang araw. Nararamdaman ni Makoto ang kanyang kaaya-ayang aura at piniling iligtas siya sa pagiging sakripisyo sa great dragon. Sinamahan niya siya sa kanyang nayon at binigyan si Makoto ng pagkain, ngunit kumakain siya na parang baboy. Sinisigurado ni Emma na patuloy siyang maghain ng pagkain habang tinatapos niya ito. Pinagmamasdan ni Makoto si Emma gamit ang isang levitation spell upang ilipat ang mga bagay sa paligid habang kumakain ng kanyang steak. Siya ay nagtatanong tungkol dito, at siya ay tumugon na ito ay magic lamang. Pagkatapos ay hiniling ni Makoto na turuan siya ng magic, at pumayag naman ni Emma. Pagkatapos niyang kumain, dinala ni Emma si Makoto sa isang lokasyon at ipinakita sa kanya kung paano gumawa ng fireball. Ipinakita niya at inanyayahan si Makoto na subukan ito. Kapag ginawa niya ito, pinakawalan niya ang pinakamalakas na fireball, na nagdulot ng isang dent sa kanilang kuweba. Pagkatapos ay sinubukan ni Emma ang kanyang magic level at nadismaya nang matuklasan na ito ay level 1 pa lang. Umalis si Makoto sa Orc Village kinabukasan pagkatapos magpadala ng mensahe kay Emma, na nangakong hahanapin at papatayin ang Great Dragon para hindi na kailangang masakripisyo si Emma. Naglalakad siya sa mga kaparangan, huminto para sa isang maikling pahinga bago magpatuloy sa kanyang paghahanap. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang gumawa ng isang nagninangas na palaso at isang pana. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng nagninangas na palaso sa isa sa mga altar ng mga acolyte ng Great Dragon, na nilipol ang mga deboto doon. Ang mga mananampalataya ay namamatay at nagiiwan ng matangkad na ulap sa likuran nila. Ang dakilang dragon na si Shen ay dumating upang labanan si Makoto. Si Makoto, na dati nang nakakita sa karamihan ng mga welga, ay umiiwas sa lahat ng atake at binugbog ang dragon gamit ang isang barrage ng mga nasuntok. Matapos tapusin ang kanyang mga suntok para sa araw na iyon, inilagay ni Shen si Makoto sa kanyang kilalang memory box at sinuri ang mga alaala ni Makoto.
Naalala niya si Makoto na nanginginig sa kanyang pantalon nang anyayahan siya ng isang batang babae, si Hasegawa. Napatawa si Shen sa kahihiyan ni Makoto at nakita ang iba pang alaala ni Makoto. Naiintindihan ni Makoto na siya ay nasa isang genjutsu at ibinalik ang sarili sa realidad. Siya ay may mas mahusay na kaalaman sa kanyang mga kakayahan at bumuo ng isang chronosphere sa paligid ng kanyang sarili. Ginagamit niya ang lakas na ito para masira ang mga memory box ni Shen at maghanda para sa ikalawang round. Kumunot si Shen at nagmakaawa sa kanya na tumawag ng ceasefire. Pagkatapos pumayag ni Makoto sa ceasefire, hiniling ni Shen kay Makoto na gumawa ng kontrata sa kanya. Si Makoto ay tumatagal ng ilang sandali upang isaalang-alang ito, ngunit ang pagiging mapanghikayat ni Shen ay nagpakumbinsi sa kanya na tanggapin ang mga tuntunin at kondisyon sa loob ng ilang minuto. Si Shen ay pumasok sa isang kasunduan kay Makoto at naging tagapaglingkod niya. Sa pagkakataong ito, siya ay nagiging isang kaibig-ibig na pangunahing tauhang babae na may kaakit-akit na pisikal na katangian. Tinanong ni Makoto si Shen kung bakit siya nag-aanyong tao. Ipinaliwanag ni Shen na ito ay dahil nanalo siya sa kanilang laban, ang batas ay nag-aatas sa natalo na kunin ang anyo ng kanilang bagong amo sa sandaling maitatag ang kontrata. Tinanong ni Shen ang kanyang amo kung maaari niyang dalhin siya sa isang lugar pagkatapos ng kaunting talakayan. Ipinagkaloob ni Makoto ang kanyang pahintulot, at gumamit siya ng mist portal para dalhin silang dalawa sa isang demiplane. Nang pumasok sina Shen at Makoto sa demiplane, natarante sila dahil ang demiplane ay sadyang madilim at hindi kaakit-akit kumpara sa magandang evergreen na mundo. Lumalabas na ang dalawa ay kumain ng ilang persimmons at pinahahalagahan ang mga tanawin. Hinikayat ni Makoto si Shen na ibalik sila sa kaharian ng mga orc upang ituwid ang hindi pagkakaunawaan nila sa kanila pagkatapos nilang makita ang napakarilag na demiplane. Bumalik si Shen sa kaharian ng orc kasama si Makoto at nakita niya si Emma na tumatakbo palapit sa kanila. Siya ay tila nagmamadali upang ipaalam kay Makoto ang tungkol sa labanan sa dragon. Nanghihina siya sa tuwa nang malaman niyang natalo na niya ang dragon. Ang mga taga-nayon ay nag-organisa ng isang mahusay na pagdiriwang sa gabing iyon upang parangalan ang tagumpay ni Makoto laban kay Shen ang Great Dragon. Ipinakita si Shen na umiinom ng labis na dami ng ale habang nakikipag-usap sa isa sa mga orc. Sa isang punto sa kanilang pag-uusap, tinanong niya ang orc kung gusto nilang manirahan sa kanilang demiplane country. Inipon ng mga orc ang kanilang mga gamit at naghanda na umalis sa kanilang tinubuang bayan para sa magandang lupain sa demiplane kinaumagahan. Nagulat si Makoto nang malaman ang tungkol dito, at hinarap ang kanyang lingkod para sa hindi pagpapalam muna sa kanya sa pagdadala ng mga orc sa kanila. Si Shen, sa kabilang banda, ay naghiwalay ng sarili sa isa pang nakababatang fragment at nakipagdebate sa kay Makoto. Kinumbinsi niya si Makoto na tanggapin ang kasunduan sa tulong ng mga orc. Kapag ginawa niya, dadalhin niya ang lahat ng orc sa demiplane. Halos sa sandaling dumating sila, ang mga orc ay nagsimulang magtayo ng isa pang bayan ng orc sa teritoryo ng demiplane. Makalipas ang ilang araw, habang sinasanay ni Makoto ang kanyang mga magic powers, tiningnan ni Shen ang memorya ni Makoto para manood sa isang makasaysayang drama film. Nakita ni Makoto na labis siyang natuwa sa mga alaala niya at pinigilan siya. Isinasaalang-alang ni Shen ang kanyang mga pagpipilian ng mabuti at gumawa ng isang plano upang takutin ang kanyang master na payagan siyang makita ang mga kaganapan sa kanyang isipan. Pagkatapos niyang pumayag na manood siya at nainip siya, nagpasya siyang lumabas at hanapin ang mga materyales na kakailanganin niya sa paggawa ng TV para makapanood siya ng mas madali. Sa labas lamang ng Orc Village, ang isang dwarf ay hinuhuli at sinalakay ng itim na catastrophe spider. Ngunit napakalayo ni Makoto sa kanyang kinaroroonan. Natuklasan ni Makoto ang dalawang orc na nagpupumilit na ibagsak ang isang malaking puno. Pumasok siya at hiniwa ang puno sa dalawa bago ibigay ito sa mga orc. Pagkatapos ay pinagaling niya ang isa sa mga sugat ng mga orc at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Pagkatapos ay humanap si Makoto ng isang tahimik na lugar upang makapagpahinga sandali. Natuklasan niya ang kanyang dugo na pumapatak at walang kabuluhan ang pagtatangka na gamutin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay lumitaw si Shen na may dalang isang dwarf na walang malay. Tinanong ni Makoto kung paano niya ito nakilala, at sumagot siya na inatake siya ng itim na gagamba. Pagkatapos, ang gagamba ay lumitaw pagkaraan ng ilang segundo at inaatake si Makoto. Ang phobia ni Makoto sa mga gagamba ay nagpapahina sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, at siya ay tumatakas sa mga sapot ng gagamba.
Kapag siya bumalik sa kanyang sarili, ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa apoy upang maputol ang mga paa at ulo ng gagamba. Sa kanyang pagkamangha, ang gagamba ay patuloy na muling nabuhay at lumakas. Nakuha ng gagamba si Makoto sa isang puno at sinimulang sipsipin ang dugo nito sa isang punto sa panahon ng pakikibaka. Biglang naging seryoso si Makoto, at siya ay nagbago para takutin ang gagamba. Sinunog niya ang gagamba sa isang pag-atake bago bumagsak sa pagod. Gayunpaman, ang gagamba ay muling nabubuhay at niyayakap si Makoto. Lumitaw si Shen at kinuha ang kanyang master mula sa kanya, sa kabila ng katotohanan na si Makoto ay natutulog pa rin. Hinikayat niya ang gagamba na pumirma ng kasunduan kay Makoto. Ang gagamba ay bumalik sa hugis ng tao at sinusundan sila pauwi. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Makoto upang matuklasan ng isang malakas, kakaiba, at kaakit-akit na babae na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang ang itim na gagamba. Namangha at natakot si Makoto nang makipag-deal si Shen sa isang itim na gagamba nang walang pahintulot niya. Makikita na muli ni Makoto ang kanyang tauhan kapag siya ay ganap na gising. Gayunpaman, lumilitaw ang dwarf na dati nilang iniligtas at kinilala ang kanyang sarili bilang Elder, isang dwarf na dalubhasa sa paglikha ng mga noble robe at mga banal na relic. Sinabi pa niya kay Makoto ang tungkol sa sumpa na inalis niya sa isang itim na gagamba. Nagsusumamo siya kay Makoto pagkatapos na maibalik siya sa kanyang dating anyo, na hinihiling sa kanya na payagan ang kanyang mga tao na tumira sa kanilang ari-arian sa demiplane. Nang si Makoto ay handa ng sumang-ayon ng walang mga paghihigpit, kumontra si Shen at ibinigay sa dwarf ang lahat ng mga kinakailangan para mamuhay sa demiplane. Walang pagtutol dito ang dwarf, kaya't siya ay nagtakdang bumalik sa kanyang bayan. Nakipagsapalaran si Makoto sa labas ng demiplane pagkatapos ng kumpletong paggaling upang maghanap ng mga tao. Sa araw na ito, walang saysay ang kanyang paghahanap, at ipinatawag siya ni Shen pabalik sa dimensyon ng demiplane. Nang bumalik si Shen at ang itim na gagamba, nakiusap sila kay Makoto na bigyan sila ng mga pangalan. Nagatubili na binigay ni Makoto kay Shen ang pangalang Tamoy. At sa itim na gagamba pinangalanan niyang Miyo. Parehong nagniningning sa tuwa ang dalawang babae sa mga pangalang binigay sa kanila ng kanilang master. Pagkatapos ay ipinakilala ni Makoto ang kanyang sarili sa mga papasok na residente ng demiplane bilang ang kanilang master. Ang kanyang dalawang tagapaglingkod ay bumoto upang piliin kung aling titulo ang pinakaangkop sa kanya. Nagsimulang magpakilala ang bawat kolonya matapos siyang piliin na pangalanan siyang Young Master. Nagsisimula ang mga dwarf sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanilang punong elder, na nagpapakilala sa kanyang sarili at ipinangako ang kanyang katapatan sa pamumuno ni Makoto. Lumilitaw ang mga butiki mula sa gilid ni Tamoy na pumasok sa demiplane. Sa wakas, inihayag ni Miyo kay Makoto ang kanyang angkan ng mga alchemanoid spider at pinilit silang makilala ang kanilang bagong master. Tinapos ni Makoto ang meet and greet pagkatapos ng tamang pagpapakilala, pagkatapos ay nagmamadaling bumaba sa entablado upang ipagpatuloy ang kanyang pangangaso para sa isang kolonya ng tao. Maswerte siya sa pagkakataong ito, dahil nakatagpo siya ng isang magandang babae sa gitna ng mga kaparangan. Lumapit ito sa kanya at sinubukang makipag-usap sa kanya. Ang babae naman ay may ibang napapansin at tumakas para sa kanyang buhay. Hinabol ni Makoto ang babae sa kanyang bayan, kung saan natuklasan niya ang isang grupo ng mga sundalo na handang paalisin siya. Sinubukan ni Makoto na makipag-usap sa kanila, ngunit dahil ginawa ng Diyosa na hindi siya makakonekta sa mga tao, hindi nila siya maintindihan. Nagmamadaling bumalik si Makoto sa demiplane, sinumpa ang Diyosa para sa kanyang kasawian. Bumalik sa demiplane, sinabi ni Emma at ng kanyang dalawa pang kampan kung bakit tila nakakatakot si Makoto sa mga tao kanina. Ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa mana shroud na pumapalibot sa kanyang katawan. Para sa mga tao, ginagawa nitong tila siya ay isang hari ng demonyo. Ginugugol ni Makoto ang susunod na ilang linggo, kung hindi man buwan, sa pag-aaral ng lahat ng kanyang makakaya tungkol sa wika ng tao at kahit na sinusubukang hikayatin ang dwarf na si Eldir na gawan siya ng singsing upang paghigpitan ang kanyang kapangyarihan. Ang unang singsing ay hindi gumagana. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, ang dwarf craftsman ay bumuo ng isang singsing na may kakayahang sugpuin ang sapat na mana. Natututo rin si Makoto na ipakita ang karaniwang wika ng tao. Siya ay tuwang-tuwa habang siya at ang kanyang mga alipors ay umalis para sa human settlement kinabukasan.
Pagdating ni Makoto at ng kanyang mga kasama sa Zetsuya, pumunta sila sa Adventurers Guild para magparehistro bilang adventurers. Iniisip ng attendant na kakaiba ang kanilang kasuotan at gumagawa ng mga hindi magandang komento tungkol sa kanila. Kasunod ng casual na pag-uusap, inilalarawan ng attendant ang mga antas ng lakas ng guild at ang kanilang kahalagahan. Tinatalakay din niya ang mga insentibo na makukuha nila pagkatapos makumplito ang kanilang mga tungkulin. Ang natitira na lang ay upang matukoy ang kanilang mga antas ng kapangyarihan. Parehong may mga antas ng kapangyarihan sina Tamoy at Miyo na higit sa 1,000. Si Makoto, sa kabilang banda, ay tumatanggap lamang ng isang antas ng kapangyarihan. Pagkatapos mag-enroll sa guild, pumunta si Makoto at ang kanyang mga alipin sa isang malapit na inn para mag-book ng kwarto para sa gabi. Pagkatapos manirahan sa kanilang tinutuluyan, bumalik si Makoto at ang kanyang mga kasama sa bayan upang kumain. Nang mapansin ni Makoto at ng kanyang mga alipors na sila ay sinusundan sa bayan, naghintay sila hanggang sa gabi upang akitin ang mga humahabol sa kanila at bigyan sila ng leksyon. Pagsapit ng gabi, nagbibihis sina Makoto at Miyu bilang dalawang lasing na magkasintahan para lokohin ang kanilang mga tagahanga. Gayunpaman, nagulat sila nang lumapit sa kanila ang isang batang walang tirahan at humingi ng tulong. Nagulat sina Makoto at Miyo nang masaksihan ang isang paslit na tumatakbo sa kalye. Galit na nagtanong si Miyo tungkol sa pinagmulan ng bata, ngunit pinagalitan siya ni Makoto at nilapitan ang sanggol. Ang batang babae, na tinatawag na Rinan, ay nagpaalam kay Makoto na siya ay nasa isang paglalakbay. Siya ay humihikbi at niyakap si Makoto kapag tinanong tungkol sa paghahanap. Pagkatapos ay nagpasya si Makoto na ibalik ang babae sa demiplane, nang hindi alam na sila ay pinapanood mula sa likod ng isang sulok. Dinala ni Makoto si Rinan sa kanyang silid sa inn at natuklasan na ang batang babae ay nakikipagtulungan sa isang crime boss sa kanilang bayan ng Zetsuya upang palayain ang kanyang inagaw na kapatid na babae at marahil ay bumalik sa kanilang tahanan. Sa oras na iyon, dumating si Tamoy sa isang grupo ng mga magnanakaw na nagtatangkang nakawin ang kanilang bagon. Hinabol niya sila at pinatay ang lahat maliban sa isa, na nahuli niya at inihatid sa kanyang Panginoon. Si Tamoy ay pinarusahan ni Makoto dahil sa pagpatay sa lahat ng nagkasala at nasentensyahan ng 1 oras na aralin sa kanya. Pinutol ni Rinan ang kanilang chat at humiling ng pagkain. Inalok siya ni Makoto ng pagkain ni Tamoy at ipinakita sa kanya ang drawing ng kapatid ni Rinan. Nag-iba ang ugali ni Makoto matapos masaksihan kung gaano kahalintulad ang kapatid ni Rinan sa kanyang totoong buhay na kasintahan. Galing si Miyo sa kanyang paglalakbay mamaya ng gabing iyon upang matuklasan ang kanyang may-ari at si Tamoy na sumilip sa alaala ng kriminal na pinigil ni Tamoy kanina. Ipinadala ni Makoto ang kanyang mga alipin upang tumagos sa kulungan at palayain ang kapatid na babae ni Rinan matapos malaman ang eksaktong lokasyon nito. Una silang nag-aalanga na sundin ang mga tagubilin, ngunit pagkatapos na masaksihan ang mataimtim na mukha ng kanilang Panginoon, mabilis silang sumunod sa kanyang mga kahilingan. Patuloy niyang iniisip kung ang kapatid ni Rinan ay isang doppelganger pagkatapos nilang umalis. Pinag-usapan ni Miyo at Tamoy ang mga alaala ng kanilang Panginoon sa kanilang paglalakbay sa kulungan. Naiinggit si Miyo sa kakayahan ni Tamoy na masulyapan ang mga alaala ng kanilang Panginoon nang walang kahirap-hirap. Sina Makoto at Rinan ay sumakay sa kanilang kariton patungo sa bayan kinaumagahan upang ipamahagi ang ilang mga paninda. Sa paglalakbay doon, ikinwento ni Rinan kay Makoto ang kanyang paghikbi kung paano sila nahulog sa kamay ng pinakamalakas at mapagmataas na adventurer ni Zetsuya. Inihayag ni Towa, kapatid ni Rinan, ang dahilan ng kanyang pakikipaglaban. Ayon sa kanyang salaysay, pumasok siya sa mga kaparangan at nagdala ng kasawian sa kanyang sarili at sa kanyang kapatid na babae lamang upang maibalik ang dignidad ng kanyang pamilya. Dumating sa kanya sina Tamoy at Miyo nang malapit na siyang mawala ng malay at palabasin siya sa kulungan na kinaroroonan niya. Gusto nilang ipuslit si Towa palabas ng kulungan, ngunit nahuli sila ni Mills Ace, ang pinakamakapangyarihang adventurer. Napansin ni Rinan ang isa sa mga goons ni Mills Ace habang nakasakay sa bayan. Iniwan niya ang kanyang biyahe at dumulas sa isang eskinita upang salubungin siya. Ginagamit ni Makoto ang kanyang location magic para hanapin siya at makinig sa kanyang chat. Sa kabila ng mabuting kalooban ni Makoto, lumalabas na gusto ng amo na magnakaw siya sa kanya. Tinanong ni Rinan kung may isa pang pagpipilian, ngunit ipinaalam sa kanya ng amo na wala siya. Ang alipors ay bumalik sa kanyang amo, si Mills Ace.
Dumating siya sa Mills Ace sa pakikipaglaban kina Tomoy at Mio at kinilala sila bilang mga adventurer na lumampas sa level 1000. Ngumisi si Mills Ace at inanyayahan silang sumali sa kanyang squad, ngunit tinanggihan lamang. Ininsulto ni Mills Ace si Makoto, na ikinagalit ng mga babae. Naglunsad sila ng napakalaking mahiwagang pag-atake sa kanya, ngunit pinalihis niya ito gamit ang kanyang mahiwagang hadlang. Ang mga babae ay sineseryoso ito kasama ang mga batang lalaki at pinupukpok silang lahat sa limot. Kapag natapos na sila, natuklasan nila na nawasak na nila ang halos kalahati ng Zetsuya. Sa halip na pag-isipan ang kanilang pag-uugali, ang mga babae ay nakipag-away sa isa pang pag-aaway at nagpasya na ilabas ang kanilang galit sa iba pang komunidad. Nagtutulungan sina Mio at Tomoy upang sirain ang buong bayan ng Zetsuya. Mabilis na nakasama muli ni Rinan ang kanyang kapatid, salamat kay Makoto at sa kanyang dalawang tagapaglingkod. Pinarusahan ni Makoto ang kanyang mga alipin dahil sa pagsira sa lungsod matapos patulugin ang magkapatid. Banitali niya ang mga ito at ibinalik sa demiplane. Iniwan ni Makoto ang nasirang Zetsuya para sa isang base militar pagkatapos matutunan ng kanyang mga alipors ang kanilang leksyon. Doon, napansin niya ang isang sundalo na nagpapaulam sa receptionist tungkol sa nangyari kay Zetsuya. Nanatiling pipi si Makoto habang nakikinig sa sinabi ng sundalo sa receptionist tungkol sa mga nilalang na sumalakay at sumairis sa lungsod. Pagkatapos ay isiniwalat ni Makoto na pinakialaman niya ang memorya ng lahat sa Zetsuya, na naging dahilan upang makalimutan nila ang tunay na nangyari noong araw na iyon. Kapag natapos na ng sundalo ang kanyang salaysay, ipinaalam niya sa receptionist na iniligtas ni Tomoy at Mio ang lungsod gamit ang kanilang level 1000 na kakayahan. Pumasok si Makoto at ipinakita sa kanya ang ebidensya, pagkatapos ay nilapitan si Tomoy at pinarusahan siya. Hinatulan siya ni Makoto ng maraming araw sa isang night air entry mission. Walang muwang si Tomoy na sumusunod sa utos ng kanyang Panginoon at nagsimulang tuklasin ang kanyang landas, dala ng pangangailangang paunlarin ang kanyang mga talento. Si Mio naman ay nakahinga lang ng maluwag sa pag-iisa sa kanyang amo. Ikinwento ni Rinan ang kanyang mga emosyon para kay Makoto sa paglalakbay pabalik sa demiplane. Binaliwala ni Makoto ang usapan at nagpatuloy sa pagsakay sa kalisya hanggang sa makarating sila sa isang kayag ng napakalaking bubuyog. Ibinigay ni Makoto ang gawain kay Mio, na nagpadala ng buong kayog sa wala pang isang minuto. Ang mga turista ay bumaba sa kalisya at nangongolekta ng mga bagay mula sa mga bubuyog. Ipinagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay ng ilang araw, nagkakampo sa gabi at natutulog tuwing sila ay pagod. Sila ay tumakbo sa ilang mga nilalang pagkatapos ng 3 araw. Nakiusap si Makoto kay Mio na bantayan sila, ngunit tumanggi si Mio at hiniling na ang kanyang amo mismo ang gumawa nito. Nalaman ni Makoto ang mahihinang lugar ng mga demonyo mula sa mga taong nakapaligid sa kanya at bumaba upang tapusin ang mga ito. Dahil level 1 adventurer siya, inaasahan ng mga manlalakbay na mamatay siya dahil sa sobrang hina niya. Si Makoto, sa kabilang banda, ay nagtataka sa lahat sa pamamagitan ng pagpapadala ng lahat ng mga halimaw sa loob ng ilang segundo. Ang mga pasahero ay bumalik sa kalisya at nagsimulang mangalap ng mga panindang ibebenta sa palengke. Dumating sila sa Chij pagkatapos makuha ang mga kinakailangang kalakal. Nagparehistro si Makoto at ang kanyang squad bilang mga adventurer at naghahanap ng anumang hindi pangkaraniwang gawain doon. Nakahanap siya ng isa mula sa Rembrandt Trading Company at nalaman niyang nangangailangan sila ng ilang ruby eye monster. Agad niyang kinokolekta ang mga labi ng mga turista, nakipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa kanila, at umalis. Bumalik si Makoto sa inn ng gabing iyon at sumama sa kanyang mga kamag-anak sa tindahan ng butcher para sa ilang masarap na karne. Sinubukan ni Makoto ang laman at natuklasan na ito ay talagang masarap. Kumakain siya ng inihaw na parang caveman at nakilala ang iba pang mga pasahero na kanyang nakipagsanib puwersa. Ang lasing na alchemist ng team ay si Hazel, ang gunner ay si Luisa, at si Ran-ina ay ang priest knight na humamon kay Makoto sa isang arm wrestling at natalo sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Si Mio naman ay nag-aalala lang na mangolekta ng mas maraming karne para sa kanyang sarili at sa kanyang may-ari. Ipinaalam ni Luisa kay Makoto ang tungkol sa mga kakilakilabot na kwentong narinig niya tungkol sa Rembrandt firm pagkatapos ng mga pagpapakilala. Kinabukasan, bumalik si Makoto sa demiplane kasama si Mio upang magtatag ng isang negosyong pangkalakalan. Tutol si Emma sa panukalang ito at ipinaalam sa kanya.
Tiniyak sa kanya ni Makoto na muling isasaalang-alang niya ang pagtatatag ng kumpanya doon at pagkatapos ay magsisimulang maghanap tungkol sa Demiplane. Nalaman niya ang mga bagong tirahan ng mga duwende, orc, at dwarf. Nalaman din niya na nagpapatayo sila ng palasyo para sa kanya. Sa puntong iyon, tumakbo ang dwarf sa kanila at hinihimok si Makoto na puntahan ang natatanging baluti na ginawa ng mga duwende para sa kanya. Tumanggi si Makoto na pumili ng isa pagkatapos suriin silang lahat. Handa na siyang sumuko hanggang sa mapansin niya ang isang full-on na coat at pantsuit na maaaring magpalit ng kulay at mapabuti ang kanyang kapangyarihan. Nagsuot siya ng mga damit at nagsimulang makipagkarera sa paligid na masaya. Lumabas si Makoto sa Demiplane at naglakad papunta sa Rembrandt Trading Company kinabukasan. Kasabay nito, ang mga adventurer ng Guild Line ay naghahangad na matuklasan kung sino ang nagkukunwaring bagong tao na ito. Natuklasan niya na ang individual ay si Makoto at nangakong aalisin siya sa lalong madaling panahon. Ang kinatawan ng Rembrandt Trading Company ay nakikipagpulong kay Makoto sa bahay ni Patrick Rembrandt at nalaman ang tungkol sa kanyang nakaraan, kabilang ang katotohanan na siya ay isang level 1 adventurer na walang karanasan. Tinatalakay ng Makoto ang kanilang mga ambisyon na pagsamahin ang kani-kanilang mga negosyo sa pangangalakal upang magtrabaho patungo sa isang ibinahaging layunin. Dahil sa kanyang posisyon, tinanggihan ni Patrick ang kahilingan at ibinasura ang kapangyarihan at kakayahan ni Makoto. Si Patrick, sa kabilang banda, ay nabigla sa kanyang buhay nang bunutin ni Makoto ang mga labi ng Ruby Eye Monsters at ihatid sa kanya. Agad niyang binago ang kanyang isip tungkol kay Makoto at sinabi sa kanya kung bakit kailangan niya ang mga eyeballs. Gusto niyang gumawa ng ambrosia, isang pambihirang gamot na gawa sa ruby eyes para pagalingin ang sinumpaang kondisyon ng kanyang asawa at anak. Nag-aalok si Makoto na tumulong at sinabi pa niyang may kilala siyang alchemy master na makakatulong sa kanila. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang mga karagdagang ruby eye monsters na nanalo sa pag-aproba ni Patrick. Pinirmahan ni Patrick ang resibo at ibinalik siya sa guild nang may pahintulot niya. Bumalik sa guild, natuklasan ni Makoto na kailangan niyang pumasa sa 2 pagsusulit upang makasali. Minamaliit ng receptionist ang kanyang katalinuhan at binibigyan siya ng murang libro na babasahin bago ang pagsusulit. Binasa ni Makoto ang aklat at natuklasan na ang mga tanong ay angkop para sa ika-8 baitang sa aktwal na mundo. Nagbabayad siya para sa pagsusulit at kinukuha ito doon at pagkatapos. Siya ay pumasa sa pagsusulit na labis na ikinagulat ng lahat. Talagang namangha si Makoto sa kung gaano kasimple ang mga tanong, dahil mas simple ang mga ito kaysa dati. Ang instructor ay nagnanais na gawing mas mahirap ang kanyang susunod na pagsusulit. Nagbasa siya ng ilang linya para sagutin ni Makoto. Isinasaalang-alang ni Makoto ang mga pangyayari at mga supply na bagay na mayroon na siya na may katumbas na halaga sa mga hiniling ng instructor upang makapasa sa kanyang susunod na pagsusulit. Nanghuhuli si Tamoy ng malalaking alimango sa kalagitnaan ng gabi at ibinalik ang mga ito sa Demiplane. Tumakbo ang isa sa mga orc upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagkakita kay Miyo sa memory vault ni Makoto habang siya ay kumakain. Tumakbo si Tamoy patungo kay Miyo, iniisip ang mga karumal-dumal na bagay na maaaring ginagawa ni Miyo sa mga alaala ng kanyang amo. Mukhang tumutulong si Miyo sa pagsasali ng mga alaala ng kanilang master. Nagdedebate sina Tamoy at Miyo tungkol sa mga alaala ng kanilang master at kung paano sila magpapalipas ng oras na mag-isa kasama siya. Samantala, makikita si Makoto sa isang restaurant na nagdedebate kung aling inumin ang orderan. Narinig niya ang 2 adventurer na nag-uusap tungkol sa isang dambuhalang alimango na pinabagsak ng isang tao kanina pagkatapos magpas siya sa kanyang order. Nang dumating si Makoto sa vault, nadiskubre niya sina Tamoy at Miyo na nagtatalo sa isa sa kanyang mga alaala. Nalaman ni Makoto kung ano ang nangyayari mula sa isa sa mga orc doon at inalis sila sa labanan. Sinabi niya sa kanila na panatilihing mahina ang kanilang mga boses at pagkatapos ay nakikinig sa magkabilang panig ng dilema. Nang matapos niyang pag-aralan ang senaryo, natuklasan niya na nag-aaway sila sa isang mapurol na anime na nakita niya sa totoong mundo. Bahagya siyang napabuntong hininga at pagkatapos ay inatasan si Tamoy sa isa pang nakakapagod na aralin kasama niya. Si Makoto at ang mga babae ay bumalik sa inn upang ipagpatuloy ang kanilang gawain. Bago matulog, pinag-uusapan nila ang negosyo ni Rembrandt. Si Makoto ay nakakuha ng telegrama mula kay Hazel, ang alchemist, na humihiling sa kanya na tumulong sa paglikha ng gamot na ambrosia. Nagsisimula siyang magtrabaho kasama si Hazel kinaumagahan.
Pinagmamasdan sila ng isang babae at ng kanyang mga alipors mula sa isang sulok habang binabagtas nila ang mga lansangan na nagbabalak na sirain ng Rembrandt's Trading Company. Si Patrick Rembrandt at ang kanyang mayordomo na si Morris ay ipinakitang pinahihirapan ng isang biktima hanggang sa mamatay ito sa kanilang mga kamay makalipas ang ilang araw. Nang maglaon, dumating sina Makoto at Hazel sa estate upang simulan ang produksyon ng gamot ng ambrosia. Si Hazel ay may malamig na paa dahil siya ay nasa presensya ng isang napakalakas na tao. Si Rembrandt naman ay pinapakalma siya habang papunta sila sa lab para simulan ang paggawa ng gamot. Inilarawan ni Rembrandt ang buong pamamaraan kay Hazel at binibigyan ng pahintulot ang alchemist na simulan ang synthesis gamit ang incantation. Tumutulong si Makoto sa pagpapaikli ng incantation dahil masyadong mahaba ito. Nang matapos siya, sinimulan na nilang gawin ang gamot. Nananatili sa kanila si Morris sa buong pagsubok hanggang sa magawa ang unang dosis ng gamot. Pagdating nila sa sala, nakita nilang sugatan si Rembrandt. Si Makoto, na naguguluhan, ay nagtanong kay Rembrandt kung ano ang nangyari, at sinabi niya sa kanya na sinalakay siya ng kanyang mabangis na asawa at mga anak noong sinusubukan niyang ihatid ang gamot sa kanila. Kinikilala ni Makoto na maaaring problema ang kanilang pagiging agresibo, kaya inutusan niya si Rembrandt na dalhin siya sa kanyang asawa at mga babae. Unang minamaliit siya ni Rembrandt ngunit sinabi sa kanya ni Makoto na hindi siya matatalo ng anumang sinumpa na mga hayop. Inakay ni Rembrandt si Makoto sa kanyang mga pribadong silid. Si Makoto ang unang humarap sa kanyang asawa. Itinali niya siya, gayunpaman, at inilagay ang gamot sa kanyang lalamunan. Mabilis na gumaling ang babae. Ganoon din ang ginagawa niya sa pangalawang anak na babae at mabilis itong napagaling. Nang maabot niya ang ikatlong anak na babae, natuklasan niya na pinananatili pa rin ito ang ilan sa kanyang pagkatao, habang binabalaan siya ng anak na babae na layuan siya. Hinawakan siya ni Makoto at pinagaling habang hinahampas siya. Personal na pinupuri ni Rembrandt si Makoto at hiniling ang kanyang tunay na pagkatao pagkatapos pangalagaan ang kanyang pamilya. Tinitiyak sa kanya ni Makoto na siya ay katulad ng iba pang explorer. Ipinakitang muli ni Rembrandt ang kanyang pasasalamat at pinayagan siyang umalis ng bahay. Si Makoto ay tumakbo sa kanyang dalawang sutil na katulong habang sila ay nag-uusap at naghahabulan. Si Lame at ang kanyang mga alipors ay naglunsad ng hindi inaasahang pag-atake sa grupo. Sa kabutihang palad para sa kanila, nakilala ni Makoto si Lame bago siya umatake at umiwas sa pag-atake. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito, dahil nakipag-ugnayan na si Lame sa kanyang mga tropa na nakatago sa kakahuyan. Una at pinakamahalaga, hiniling ni Makoto na umalis si Miyo sa labanan sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang nakakagambala kay Tamoy habang nakikipaglaban. Si Miyo ay sumunod at umupo sa labas ng laban. Tuwang-tuwa si Tamoy at naghanda para sa labanan. Unang nagwelga ang mga sundalo ni Lame, at nagawang iwasan ni Makoto silang lahat. Si Tamoy naman ay naghihintay ng tawag ng kanyang amo. Nang sa wakas ay binigyan niya siya ng go-ahead upang magsimulang makipaglaban, sinisira ni Tamoy ang karamihan sa kanila sa loob ng ilang segundo. Naiwan ngayon si Lame at ang kanyang mga alipors. Sinubukan ng alipors na tumakas sa labanan, ngunit pinigilan siya ni Makoto. Sinimulan ni Miyo at Tamoy ang kanilang pagtatanong nang mahuli sila. Hinahanap ni Tamoy ang mga alaala ni Lame at natuklasan ng isang orphanage bilang isa sa mga pinakamahalaga. Nang madiin, inamin ni Lame na ang kanyang panig ang may pananagutan sa pagdudulot ng sakit na sumpa sa pamilya ni Rembrandt. Hindi nilayon na maging ganito kasama ang mga bagay dahil gusto lang nilang turuan si Rembrandt ng leksyon sa pagiging isang kakilakilabot na employer. Si Makoto ay nag-double check sa kanyang kwento at pinabalik siya upang alagaan ang kanyang mga nasugatan na kaibigan. Dinaluhan ni Lame ang kanyang mga kaibigan bago bumalik sa Rembrandt Mansion para humingi ng tawad. Tinanggap ni Rembrandt at ng kanyang mayordomo ang kanyang paghingi ng tawad at sinentensyahan siya. Tiniyak ni Lame sa kanila na aalis siya sa guild sa lalong madaling panahon. Kasunod nito, nakipagkita si Tamoy kay Lame sa bahay ampunan na ipinangako niyang protektahan at nakiusap sa kanya na kumilos bilang isang especially iya para sa kanya. Sa palagay ni Lame ay katanggap-tanggap at kapaki-pakinabang sa kanya ang alok ni Tamoy, kaya't kinuha niya ang posisyon ng walang pag-aalinlangan at nagsimulang magtrabaho kaagad. Ibinigay sa kanya ni Tamoy ang kanyang unang sweldo, 1,000 piraso ng ginto. Nang matapos na siya, dumiretso siya pabalik sa Rembrandt Mansion para alamin kung anong kakilakilabot na mga plano nila.
Narinig niya si Rembrandt at ang butler nito na nagbabalak na tiktikan si Makoto at mabilis na umalis. Si Makoto at ang kanyang mga alipors ay bumalik sa demiplane para lamang matuklasan na sila ay pananatilang abala ng ilang panahon. Sa panahon ng tanghalian, nalaman ni Makoto mula kay Emma na ang orc at mga mandirigma na sumasailalim sa pagsasanay sa demiplane ay hindi nasisiyahan sa kanilang mga kapangyarihan. Tila naniniwala sila na hindi nila magagawang makipagkumpetensya kay Makoto at sa kanyang mga alipors sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Sinisisi sila ni Tomoe sa kanilang mga aksyon at nakipagdebate muli kay Miyo na hindi mahilig sa kanyang mga komento. Nakialam si Makoto at inutusan sina Miyo at Tomoe na makipag-usap sa mga orc at lizardmen, ayon sa pagkakabanggit. Kapag sila ay tapos na, si Makoto at ang kanyang mga alipors ay pumunta sa isang kalapit na kakahuyan upang makinig sa ilang mga orc na nagsasaya sa isang picnic. Habang nag-aalala ang mga orc na masyadong malakas ang kanilang master para kontrolin at talunin, kinumpirma niya ang kanyang mga alalahanin. Naalala ni Makoto ang kanyang huling pakikipagtagpo sa mga orc at naalala niya na talagang nagpigil siya sa ganap na paglipol sa kanila. Iniwan niya ang mga orc at nahanap si Miyo sa unang pagkakataon na kumakain ng kamatis. Nang maglaon, sumama sa kanila si Tomoe at in-update si Makoto sa pakikipag-usap niya sa mga butiki. Ipinaalam niya kay Makoto na ang mga butiki ay natatakot na magtrabaho at magsanay sa mga orc. Habang isinasaalang-alang ni Makoto ang isang solusyon, si Tomoe ay may ideya at nagpa siya na subukan ito sa kanilang susunod na pagpupulong sa mga orc at lizardmen. Inilalagay ni Tomoe ang dalawang pinakamakapangyarihang mandirigma mula sa bawat tribo laban sa isa't isa. Ang Aga race ay sumisimbolo sa mga orc, samantalang si Lady ay kumakatawan sa mga butiki. Nanalo si Aga race sa laban mula simula hanggang matapos. Pinagmamasdan ni Makoto ang buong salungatan na lumaganap sa harap niya, walang ekspresyon. Ang lahat ay bahagi ng plano ni Makoto. Kasunod ng labanan, hinarap ng dalawang mandirigma ang kanilang Panginoon. Si Makoto ang unang nagsalita, na hinihikayat ang mga manunood na isantabi ang kanilang mga pagkakaiba at magtulungan upang maging mas malakas. Pagkatapos nito, isasagawa ang isang laban sa arena kung saan ang isang random na miyembro ng isang angkan ay sasabak sa isa pa. Dapat itong mag-udyok sa kanila na makipagtulungan at tukuyin ang kanilang sariling mga lakas upang sila ay mamarkahan. Si Makoto ay tinawag na magbigay ng kanyang huling talumpati pagkatapos niyang matapos ang kanyang talumpati. Tinapos niya ang pulong sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang salita. Si Makoto at ang kanyang mga alipors ay bumalik sa Adventurers Guild at nagpas siyang magrehistro doon. Matapos malaman ang tungkol sa kakayahan ng mga alipors ni Makoto, nagulat ang receptionist. Hinihiling niya na turuan nila ang kanilang mga baguhan samantala dahil kulang sila sa mga tao. Pumayag si Makoto na tumulong at nakiusap kay Tomoe na gawin ito sa ngalan niya. Sumang-ayon si Tomoe na tulungan siya at nagsimulang magtrabaho. Nakilala niya ang mga miyembro ng squad na hiniling sa kanya ng kanyang master na magsanay at iniisip kung gaano kapanapanabik ang mga bagay para sa kanila. Inilagay niya ang mga ito sa mahihirap na pagsasanay at pagkatapos ay pinipilit silang labanan ang ilang napakalalaki at nakakatakot na gorilyo sa pagtatapos ng araw. Ang grupo ay humihiling ng pahinga upang makipag-usap sa kanilang tagapagsanay. Naglagay si Tomoe ng harang sa pagitan ng mga gorilyo at inutusan ang kanyang mga mag-aaral na lampasan ang kanilang mga pagkukulang at magtulungan upang talunin ang malalaking gorilyo. Lalong nalumo ang mga tripulante, ngunit nagpa siya si Tomoe na gumawa ng paraan upang talunin ang mga gorilyo. Inutusan niya si Hazel na mag-set up ng maputik na bitag ng tubig, si Luisa na mag-iniksyon ng nakakaparalisadong lason sa putik, at ang archer na magpalabas ng mga palaso sa mga gorilyo. Ang pamamaraang ito ay medyo matagumpay, dahil pinapayagan silang talunin ang lahat ng mga gorilyo. Sa kabila nito, isa pang gorilyo ang nananatili, ngunit hindi nagtagal ay nalagutan ng hininga si Tomoe at napatay ito. Kapag sila ay tapos na, sila ay pumunta sa susunod na site at talunin ang mga bakulaw na kanilang nakatagpo. Ipinaalam ni Tomoe sa kanyang squad na papasa lamang sila sa kanyang pagsubok bilang mga marangal na explorer kung makakagawa sila ng plano at ibababa ang isang kuweba na puno ng masasamang bakulaw. Ang mga trainees ay natigilan sa susunod na araw habang iniisip nila ang kanilang susunod na aksyon. Kinabukasan, lumabas sila para tumuklas ng langga ng bakulaw. Bumalik sila pagkaraan ng ilang oras na may dalang bag na puno ng mga buntot ng bakulaw. Ang buong guild ay nabigla dahil ang mga baguhan ay naging mga alamat sa isang araw.
Inatasan ni Makoto si Miyo na hanapin ang mga bulaklak ni Ambroy sa mapanganib na kagubatan ng tinarak habang itinatag niya ang kanilang bagong trading company. Tinanggap ni Miyo ang posisyon at sinimulan ang kanyang paghahanap. Nilapitan ni Makoto si Rembrandt at hiniling na umupo siya ng ilang espasyo sa kanyang ari-arian upang maitayo ang kanyang tindahan. Alam ni Rembrandt na balak siyang tiktikan ni Makoto, ngunit sinusubukan pa rin niyang bigyan siya ng trabaho sa kanyang negosyo. Bumalik si Makoto sa demiplane pagkatapos ng appointment niya kay Rembrandt at ikinwento ang pakikipagtagpo niya kay Rembrandt kasama ng kanyang mga alipor sa tanghalian. Ipinaalam umano sa kanya ni Rembrandt ang tungkol sa isang neutral na lungsod kung saan maaari niyang buksan ang kanyang negosyo nang hindi nababahala tungkol sa mga patakaran. Pinangunahan ni Miyo ang isang grupo ng mga adventurer sa Tinarak Forest. Wala silang kamalay-malay na sila ay binabantayan habang sila ay gumagalaw sa mapanganib na gubat. Ang dalawang individual na nagmamasid kay Miyo at sa kanyang grupo ay nagpahayag ng kanilang sarili. Patuloy nilang sinusundan si Miyo at ang kanyang koponan sa sandaling umalis sila, umaasang maabyutan sila mamaya. Samantala, nagpa-party ang pamilya ni Makoto para gunitain ang pagkakatatag ng Makoto's Trading Company. Si Makoto ay naghahatid ng isang talumpati sa panahon ng party, na nagsisimula sa kasiyahan. Ang fragment ni Tamoy ay nagpapakain sa kanya ng pagkain, at tinapik niya ito sa ulo. Nararanasan ni Tamoy ang parehong reaksyon sa kanyang noo dahil magkaparehas sila ng katawan. Pinagmamasdan ito ni Miyo at nainggit sa kanilang dalawa. Sinubukan niyang kaladkarin ang kanyang master palayo kay Tamoy, ngunit pumasok si Tamoy at hinayla siya palayo. May pagkakataon si Makoto na makipag-usap sa isang duwende na maaaring manatili sa kanyang binagong kondisyon sa loob ng mahabang panahon. Pinasasalamatan niya ang kanilang master para sa kanyang mabuting pakikitungo at nag-aalok sa kanya ng isang mabilis na update sa sitwasyon bago umalis. Nang wala na siya, nakipagkita sa kanyang master si Liddy, ang lalaking butiki na nakipaglaban kanina sa arena. Bago umalis, ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pag-unlad sa pagsasanay. Tinapos ni Makoto ang sesyon ng meet and greet bago marinig mula sa mga dwarf. Ipinaalam ni Eld, isa sa pinakamatandang dwarf, sa kanyang amo ang tungkol sa mga kakaibang armas na narinig niyang ginawa ng mga tao. Inatasan siya ni Makoto ng gawain na bantayan ang kanilang bagong negosyo para makapag-explore siya at makalikha ng mga bagong armas para sa crew. Kasunod ng kanyang pakikipagtagpo sa dwarf, isang orc ang dumaan at pinuri ang kanyang amo sa pag-atas sa kanya ng isang kaaya-ayang gawain. Pinag-uusapan ni Miyo at Tamoy ang kanilang young master, na hinihikayat ang isa't isa na maging mabait sa kanya. Nag-aalala sila kapag nakikita nilang malapit ang kanilang amo. Sinundan ni Tamoy at Miyo ang pabango ng kanilang master at nadiskubre siyang nagsasanay gamit ang pana sa hanay na mabilis niyang ginawa. Nilapitan nila siya at inusisa kung paano siya nabubuhay pa. Malamang na inakala nila na patay na siya dahil tila inilipat niya ang kanyang isip sa target habang nagsasanay gamit ang pana at palaso. Pinipigilan ni Miyo ang mga luha habang ini-imagine niya ang kanyang sarili na nakakatugon sa espiritu ng kanyang amo. Si Tamoy naman ay nag-aaral ng mana ni Makoto at pinupuri ang kanyang pag-unlad ng mana. Nataranta si Makoto nang sa tingin niya ay tumigil na sa paggana ang kanyang mana engravings ring. Tinanong niya si Tamoy kung maaari niyang maramdaman muli ang aura ng Demon King. Si Tamoy naman ay ipinaalam sa kanya na wala siyang nakikitang mana sa paligid niya. Sa halip, nakikita niya ang napakalaking dami ng mana na maihahambing sa Diyosa. Bumalik si Makoto sa lungsod kinabukasan upang siyasatin ang kanyang tindahan. Gumagala siya ng walang patutunguhan sa mga kalye. Napansin niya ang isang bag na humahampas sa kanya habang naglalakad siya. Isang demi-human ang nagmamadaling kunin ang kanyang bag, nagpasalamat sa kanya, at lumakad palayo. Magkasamang pumunta sina Makoto at Miyo sa gubat ng Tinarak. Nakikita nila ang ilang baguhang explorer na sumusunod sa kanila habang papalapit sila sa mga pamumulaklak. Tinatali sila ni Miyo ng seda. Hinawakan ni Miyo ang kamay ng kanyang amo nang pumasok sila sa isang flower field at papalapit sa mga species ng bulaklak. Nakasalubong nila ang dalawang estranghero na sumusunod kay Miyo kanina at tinanong sila kung ano talaga ang gusto nila. Galit na galit si Miyo sa kanila dahil sinira niya ang magandang sandali nila ni Makoto. Nawalan siya ng kontrol at naghahanda na harapin ang dalawang tao sa harap niya. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay nagtatanong sa kanila saglit tungkol sa kanilang amoy bago atakehin silang dalawa.
Mabilis na naabsorb ni Miyo ang mana ng umaatake at tinatanggal ang kanyang pagkaakit. Nagpatawag si Makoto ng nakakasilaw na liwanag at nilipol ang mga wand ng kanilang mga kalaban. Ang mga walang karanasan na mga adventurer ay kalaunan ay tinawag sa ilusyon na lungsod na umiiral sa pagitan ng aktwal na mundo at ang demiplane. Medyo nakakalito ang mga bagay para sa kanila habang sinusubukan nilang malaman kung nasaan sila. Sa kabutihang palad, si Tomoy at ang isa sa kanyang mga shards ay naroon upang humantong sa kanila sa demiplane. Nakipagkasundo sina Makoto at Miyo sa dalawang salarin, sina Aqua at Ares, pagkatapos ng kanilang labanan. Sumang-ayon ang dalawa na dalhin si Makoto sa kanilang nakatagong nayon sa kagubatan upang makilala ang iba at makakuha ng kanilang pahintulot na makuha ang mga bulaklak ng ambrosia. Dumating sina Makoto at Miyo sa pamayanan at nakipagpulong sa konseho ng mga elder ng Forest Ogres. Habang nag-uusap sila, pumasok ang kanyang anak na si Adobo upang salubungin ang kanyang mga bisita. Ipinaliwanag nila kay Makoto kung bakit kailangan nilang manatiling nakatago sa kanilang mga kalaban pagkatapos magpakilala. Nang tanungin ni Adobo si Makoto tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, sinabi niya sa kanya na sila ay mga mangangalakal lamang na naghahanap ng bulaklak ng ambrosia. Nagtapos ang pagpupulong na dinala si Makoto sa kanyang silid sa tabi ni Miyo. Si Makoto ay nasa kanyang silid na nakikipag-usap kay Aqua at Ares nang ang kanilang Master Mondo ay sumabog sa dingding at iniharap ang kanyang sarili kay Makoto. Nakipagkamay siya sa kakaibang merchant at naramdaman ang kanyang mahiwagang kakayahan. Galit na galit si Miyo kay Mondo dahil sa pagpigil sa mga kamay ng kanyang amo at agad siyang inatake. Samantala, nakiusap si Makoto kay Miyo na tulungan siya sa kanyang pagsisiyasat kina Adobo at Mondo dahil may hinala siyang kakaiba sa kanya. Malugod na tinanggap ni Miyo ang posisyon at lumubog sa dumi. Doon, isinasaalang-alang niya ang pag-aalala ng kanyang amo at umaasa na wala ng iba pa. Napansin niya si Mondo na naglalakad sa gubat at nagpas siyang magnakaw ng tingin sa kanya. Sinuri niya ang lalaki sa paligid at iniugnay ito sa elemento ng Earth. Sila ay tila patagong nagtatrabaho para sa isang demonyo. Pagkaraan ng ilang oras, nag-organisa ang komunidad ng isang pagdiriwang upang pasalamatan sina Makoto at Miyo sa kanilang pagbisita. Sa panahon ng party, napansin ni Makoto si Adono na biglang nakikipaglaban kay Mondo, at dumating ang isang demonyo na may itim na damit at nagninangas na mana. Nakatulog ang dalawa. Lumapit si Makoto sa demonyo at nagtanong tungkol sa kanyang kaayusan. Nagulat ang demonyo sa kakayahan ni Makoto na tiisin ang kanyang napakalaking mana. Pinili niyang gamitin ang kanyang masamang kapangyarihan para hampasin si Makoto, ngunit sinisip-sip ni Makoto ang mahika at kinakain ang lahat ng mahika ng demon. Dinala ni Makoto si Tomoy sa lupa pagdating niya sa nayon. Nakatagpo siya ng mga magsasaka na tila nakalimutan na siya. Nag-aalok siya sa kanya ng ilang tip, at natuklasan niyang siya ang Great Dragon Shen. Pinayuhan naman ni Tomoy ang kanyang mga tagasunod na igalang si Makoto dahil ito ang kanyang amo. Si Makoto at ang kanyang mga alipors ay nagsimulang magtanong sa halimaw. Nang tanungin kung ano ang kanyang aktwal na layunin, ipinaalam ng demonyo kay Makoto na balak niyang maging isang grand sa malapit na hinaharap upang makapaglakbay siya sa pagitan ng mga mundo. Bahagya niyang tinutuya si Makoto at halos maputol ang leeg. Magalang na nilapitan ni Makoto ang demonyo at nakiusap na turuan siya ng masamang magic. Natigilan ng demonyo dahil wala siyang ideya kung ano ang sasabihin kay Makoto. Nakaisip si Tomoy ng isang nakakaintriga na ideya at hiniling niya sa kanyang amo na pumirma ng kontrata sa demonyo para masuportahan nila ang isa't isa. Tinulungan ni Makoto ang demonyo na maging grand kapalit ng demonyong nagtuturo sa kanya ng black magic. Sinimulan ni Makoto ang seremonya ng kontrata. Sa Demiplane, isinasaalang-alang ng mga baguhang adventurer ang pagkuha ng Demiplane's treasures. Samantala, nakumpleto ni Makoto ang kanyang bargain at ginawang isang lalaking macho ang skeleton demon. Sa kanyang bagong anyo, nagpapasalamat ang demonyo sa kanyang master para sa kanyang tulong. Isinasaalang-alang ni Tomoy na pumunta sa memory vault upang mangolekta ng ilang mga item kapag siya ay bumagsak at nagsimulang magbuga ng dugo. Naging hyper-vigilant si Makoto at nagsimulang magministeryo sa kanyang nasugatan na alipors. Tila may nagpasabog malapit sa gate. Ang kasunod na pinsala ay nagkaroon ng impluwensya sa pisikal na hitsura ni Tomoy. Matapos masiguro ang kanyang pangangalaga, sina Makoto at Shaki, ang dating demonyo at ang kanyang pinakahuling alipors, ay tumuloy sa lugar ng pagsabog upang mag-imbestiga.
Naubusan ng enerhiya si Shaki sa kanyang paglalakbay at hiniling na payagan siya ni Makoto na gamutin ang mga nasugatan na tao. Binibigyan siya ng pahintulot ni Makoto, at ginamit ni Shaki ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling upang pagalingin ang mga nasugatan na nakamamatay. Natuklasan ni Makota ang tatlong walang malay na demi-human na nasa kakilakilabot na kondisyon. Nag-aalala siya sa kanilang kapakanan at umaasa na sila ay buhay pa. Ginagamit niya ang kanyang healing powers para ayusin at sa wakas ay buhayin ang isa sa mga nasugatang tropa. Nang matapos siya, natuklasan niya ang sarili niyang mana na lumulutang sa hangin, nagtataka kung paano ito nangyari, at dumating ang isang orc na naghahatid ng nakakatakot na balita. Ang fragment ni Shen at isang orc ay tila naroon sa oras ng pagsabog. Dumating si Makoto sa lugar ng pagsabog at natuklasan ang mga labi ng isang maze gate. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa tapat ng maze gate at naramdaman ang presensya ng isa pang explorer. Habang hinahawakan niya ang explorer, naalala niya ang babaeng nakabanggaan niya ilang linggo na ang nakakaraan. Kaya pala ang babae ang pumatay sa orc at sa fragment ni Shen. Naiirita si Makoto sa paraan ng pagtrato ng ginang sa sarili niyang mga demi-human kapag naobserbahan niya ang sarili at ang kanyang gang na inaabuso ang mga orc sa ilusyonaryong lungsod. Dumating siya sa harap ng nakakainis na adventurous na babae pagkatapos buksan ang isang maze gate. Bahagyang nasaktan ang ginang at natakot nang makita ang walang ekspresyon na mukha ni Makoto. Sinubukan niyang putulin siya gamit ang kanyang espada, ngunit lumapit si Makoto. Humingi ito ng paumanhin sa kanya, hiniwa ang magkabilang kamay nito, at saka hiniwa ang leeg. Si Makoto ay hindi sinasadyang umiyak matapos patayin ang bully sa unang pagkakataon. Kinabukasan, isang seremonya ng pang-alaala ang ginanap para sa orc at mga piraso ni Shen na namatay. Tila nagbabago si Makoto habang nakakuha siya ng bagong pananaw sa mundo. Ipinaalam ni Makoto sa kanyang mga alipors ang kanyang dating karanasan pagkatapos ng militar. Tumawa si Tamoy at ipinaalam sa kanya na nabasa niya ito dahil sa kanilang tiwala sa isa't isa. Nakaramdam ng inggit si Miyo sa pagkakaibigan ni Tamoy at Makoto at ipinahayag ito. Patuloy na tinutokso siya ni Tamoy hanggang sa magkaroon sila ng mainit na pag-aaway. Kinalaunan ay nakipagkita si Makoto kina Lady, Emma, at isang babae upang makakuha ng update sa kanilang kasalukuyang bansa. Naririnig niya ang lahat ng kailangan niyang marinig at nagbibigay ng mga bagong tagubilin para magawa nila. Pagkatapos ay binisita ni Makoto ang Dwarven Warehouse upang makita ang ilan sa kanilang pinakabagong armas. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbibigay ng kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga napatay na orc. Nagpa siya si Makoto na kumilos sa kapalaran ng demiplane bago sumapit ang gabi. Dinala niya ang kanyang sarili sa ari-arian ni Rembrandt upang makipag-ayos sa pagbuo ng kanyang kumpanya. Ang kanilang pagpupulong ay isang tagumpay dahil natuklasan ni Rembrandt ang isang angkop na kapirasong lupa na pagtatayuan ng kanyang kumpanya. Naghahanda din siya ng mga liham ng sanggunian para sa sino mang interesado sa pagkuha sa kanya. Pinili ni Makoto na gantihan siya sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang disguise at pagsisiwalat ng kanyang tunay na mukha. Bumalik sa demiplane, nabalisa sina Tamoy at Miyo dahil ang kanilang Panginoon ay nagtagal kasama si Shaki. Hindi sila pinansin ni Makoto at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos sila, sinabi ni Makoto sa mga babae na naniniwala siya na ang talento ni Shaki sa pagsusuri ng mga tao ang dahilan kung bakit siya sinusundan niya. Nag-aalok siya sa kapwa niya alipors ng isang libro na babasahin upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan. Tuwang-tuwa ang mga babae sa kanilang kasalukuyan habang binibigyan sila ni Makoto ng mga bagong responsibilidad. Balak ni Makoto na mag-enroll sa Sage Academy upang matuto ng higit patungkol sa mga tao habang siya ay malayo sa demiplane sa kanyang walang katapusang pagsisikap na maunawaan ang sangkatauhan at ang Diyosa. Dinala niya si Shaki at bumuo ng isang mahiwagang bilog upang ipadala silang dalawa sa Sage Academy makalipas ang ilang oras. Sa kasamaang palad para kay Makoto, ang Diyosa ay may iba pang mga ideya, dahil ginamit niya ang bilog upang ilipat siya kaagad sa isang larangan ng digmaan. Nang dumating ang dalawang mandirigma, hiniwa nila ang dalawa niyang daliri sa kanyang mga kamay. Pinakalma ni Makoto ang sarili matapos salakayin at maingat na suriin ang kanyang mga kalaban. Nakilala niya ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng dalawang mandirigma at gumawa siya ng diskarte para harapin ang mga ito nang hindi pinaglalaroan ang mga ito. Si Sofia, ang pinakamakapangyarihang adventurer kailanman, ay nagsimula ng isa pang pag-atake sa kanya.
Napaatras si Makoto, umiwas sa welga, at nagsimulang magtanong sa mga mandirigma. Nagtatanong siya kung bakit siya sinaktan ng mga ito. Ipinaalam sa kanya ni Sofia na sila ay mga mandirigma na nakikipaglaban sa hukbo ng demonyo laban sa mga tao. Hiniska ni Makoto ang kapaligiran na nakapaligid sa kanya gamit ang kanyang GPS spell at natuklasan ang libu-libong demonyo na naghihintay sa signal ni Sofia na umatake. Naiintindihan ni Makoto na dapat niyang labanan ang dalawang mandirigma na ito ng totoo sa pagkakataong ito. Humugot siya ng kaunting lakas mula sa kanyang mga singsing na sumisipsip ng mana at nagpaputok ng mabilis na bola ng apoy sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, ang pangalawang manlalaban, si Mitsurugi, ay huminto sa mga welga at bumuo ng mga foothold para sa kanyang kasama na umakyat at atakihin ang kanilang umaatake. Iniiwasan ni Makoto ang isa pang pag-atake at hinarap ang kanyang mga kalaban, sa paniniwalang sa wakas ay tinanggal na nila ang proteksyon ng Diyosa mula sa kanilang kalaban. Naghanda si Sofia na magpakawalan ng isa pang pag-atake, ngunit ipinaalam sa kanya ni Makoto na wala siyang koneksyon sa Diyosa. Tinanong niya ang kanilang mga pagkakakilanlan at nalaman na sila ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang explorer na nakita sa mundo ng mga tao. Kasunod ng mga pagpapakilala, natuklasan ni Sofia at ng kanyang kasama na si Makoto ay isang karaniwang negosyante sa kanyang opinyon. Si Makoto ay naiinip sa pakikibaka at tinanggal ang ilan sa kanyang mga singsing. Gumagawa siya ng isang mabangis na pana at palaso at pinaputok ito sa kanyang mga kalaban. Sina Sofia at Mitsurugi ay parehong naapektuhan ng putok bago sila nakabawi. Si Makoto ay umatake ng isa pang arrow, sa pagkakataong ito ay may temang tubig. Pinalihis ni Sofia ang putok at lumipat sa likod ni Makoto sa pag-asang laslasin siya ng kanyang mabigat na espada. Pagdating ni Makoto, ninakaw niya ang isa sa mga natatanging sandata ng dwarf at hiniwa ang kanyang talem sa dalawa. Kumapit si Sofia kay Makoto, binuhat siya sa hangin, at pagkatapos ay hinayaan siyang mahulog sa mga icicle na inilagay nila para tumusok sa kanya. Ulat siya ni Makoto sa pamamagitan ng pagsira sa buong tanawin. Nakatakas sina Sofia at Mitsurugi sa pag-atake sa pamamagitan ng pagtanggal ng lahat ng kanyang singsing, ngunit halos nawala ang lahat ng kanilang mga kasuutan sa proseso. Mabilis na nahimatay si Makoto, nagising lamang sa demiplane kasama ang kanyang mga alipores makalipas ang ilang araw. Samantala, nakatanggap si Rembrandt ng sulat mula sa isa sa kanyang mga espesyaliya na nagdedetalye sa nakaraang kaganapan sa larangan ng digmaan. Bumalik si Makoto sa kanyang kasuutan at nakipagpulong sa lahat ng kanyang mga nasasakupan upang magplano ng kanilang susunod na hakbang. Pinananatili niya ang kanyang pangako na maglakbay kasama si Shaki habang pinag-aaralan ang mga pangunahing kaalaman ng mahika upang siya ay maging mas mahusay sa susunod na panahon. Patuloy na nagprotesta sina Miyo at Tamoy tungkol sa pagiging mag-isa upang alagaan ang demiplane. Habang wala siya, sinabi ni Makoto sa mga babae na sila ang kanyang mga trump card at ang tanging maaasahan niya. Hinayos ni Makoto ang kanyang mga hindi pagkakaunawaan sa mga babae at naghanda na pumunta sa Sage Academy. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.